Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Kwento ito ni Bino tungkol sa kanyang kaibigan. Kaibigan sa mga mata ng ibang tao ay demonyo. Pero para sa kanya, mas tao pa ito kaysa mga taong may pag-uugaling demonyo. Taong 1978, bayan ng Duenas, Iloilo. Mga kabagis, umpisahan ang pagganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Nang mga panahong ito, si Ilyong ay nasa 19 anyos pa lamang. Ulila at palaboy sa lansangan. Namatay kasi sa isang trahedya ang mga magulang at kapatid niya nang masunog ang kanilang tinitirhang bahay sa kanilang barangay. At tanging siya lang nakalabas ng buhay. May bakas ng sunog ang kanyang muka, ngunit di naman malala. Sa araw-araw niyang palaboy-laboy sa lansangan, palaisipan pa sa kanya kung papaano nangyari ang ganoong trahedya sa kanyang pamilya. Marumi at gusgusin itong si Ilyong. Dahil sa wala siyang kakayanan upang makapagbigay sa kanyang sarili ng salapi upang bumili ng kanyang mga pangangailangan. Wala rin kasing tumatanggap sa kanya para magtrabaho. Madalas din siyang kutyahin ng ibang tao dahil sa kanyang itsura at pananamit. Halos lahat ng gusto niyang maging kaibigan ay inilalayo sa kanya ng mga magulang nito. Mabait naman at nasa tamang pag-iisip itong si Ilyong. Yun nga lang, di maganda ang pakikitungo sa kanya ng mga tao sa lugar. Kahit nung nabubuhay pa ang kanyang mga magulang, madalas siyang nakakaranas ng pambubugbog ng kanyang ama at laging sinasabi nito na, "Hindi kita anak! Anak ka ng demonyo!" Galit na tinig ng kanyang ama na laging sumasagi sa isipan niya tuwing naaalala niya ang mga masasakit na salita sa kanya ng kanyang ama nung nabubuhay pa ito. Gayunpaman, mahal niya ang mga magulang niya, lalo na ang kanyang ina at mga kapatid na laging umaawat sa kanyang ama sa tuwing minamaltrato siya nito. Nang isang gabi, habang pagala-gala si Ilyong sa kanilang baryo, may nadaanan siyang mga nag-iinuman. Lalampas na sana siya sa mga ito. Ngunit nang marinig niya ang pinag-uusapan ng mga yun, huminto siya. Huminto siya saglit at nakinig sa mga yun. Pare, alam mo ba yung kwento tungkol dun sa isang anak ni Eleanor na asawa ni Tonyo? Yung pamilyang sinunog dun sa kabilang kanto? Salita ng isang lasinggero. Kumunot ang noo ni Ilyong nung narinig niya yung salitang sinunog. Wika ng kanyang isipan. Alam mo pare, yung sinasabi mong anak ni Leonor na sinasabing anak ng aswang na gumahasa dito. Oo pare, alam ko yun. Pero kakaawa sila. Sinunog ng taong bayan ang bahay nila dahil lang sa pinaghihinalaang aswang ang pamilya nila. Pero napatunayang hindi naman. Grabe ang sinapit nila. Dahil lang sa sunod-sunod na pag-atake ng mga aswang dito sa ating lugar. Sila ang napagbintangan ng taong bayan dito sa ating lugar. Pero alam kong mabubuti silang tao. Sadyang napakadaya lang ng tadhana. At sa kanila ibinuhos ang pait ng kapalaran na nagdulot ng kanilang kamatayan. Sagot naman ng isa ring lasinggero. Ano ka pa pare? Mas nakakaawa ang mga pamilyang nawalan ng mga mahal sa buhay dahil sa mga nilalang na yan. Tignan nyo, nung mawala ng pamilyang yan dito sa baryo, natigil na ng sunod-sunod na patayan dito sa ating baryo. Pero balita ko, nakaligtas daw ang sinasabing anak ng aswang sa pagkasunog ng bahay na yon. Wika naman ng isang lalaki sa inuman. Yun bang binatilyong pag-alagala dito? Di naman mukhang anak ng aswang yun eh. Mukha yung anak ng engkanto.
Salita pa ng isang lalaki kasunod ng pagtatawanan ng mga ito. Umalis na noon si Ilyong ng sandaling yon upang maghanap ng kanyang matutulugan. Hanggang sa nakakita siya ng isang ligligan o gilingan ng bigas. Naglatag siya ng sako doon at nahiga sa isang sulok. At habang nakahiga siya noon, sinunog ng taong bayan ng mga magulang ko. Napakasama nila. Wala ba silang pamilya? Bakit kailangan nila yung gawin? Inalam ba muna nila kung totoo ang hinala nila bago nila ginawa ang bagay na yon? Bulong niya sa kanyang sarili habang bahagyang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Ngunit bigla siyang napabangon nang may narinig siyang kumakaluskos sa bandang likuran ng ligligan. Sino yan? Natatakot na wika niya. Ngunit nang magsalita siya, nakarinig siya ng mahinang angil at kaluskos na papalayo mula sa ligligan. Mula nung kanyang pagkabata, sanay na siyang makakita ng dilim o malinaw ang kanyang paningin kahit na madilim ang paligid o yung sinasabi ng matatandang matang pusa. Ganon. Nilibot niya ang kanyang paningin sa paligid at pilit na inaninaw ang bawat sulok ng pasalidad ng kanyang kinaroroonan. Wala naman siyang nakita doon, kaya bumalik na siya sa pagkakahiga at mabilis na itong nakatulog. Kinabukasan, habang naglalakad siya noon sa baryo, may tumamang kung ano sa kanyang likuran. Paglingon niya noon, nakita niya ang mga kabataang binabato siya ng kung ano-ano. Kaya wala siyang nagawa kundi humalukip-kip para protektahan ang kanyang sarili. Maya-maya lang, may narinig siyang boses ng matanda na nagtaboy sa mga kabataang yun. "Hoy! Anong ginagawa niyo? Itigil niyo yan!" Medyo garalgal na tinig ng matanda. Nang marinig niya yun, huminto na ang mga kabataan sa ginagawa ng mga ito. At narinig niyang nagsalita ang isa sa mga yun ng, "Mangkukulam! Takbo na tayo!" Sigaw ng isang bata kasabay ng pagtakbo ng mga ito. "Iya, ayos ka lang ba?" Wika na garalgal na tinig ng matanda sa kanya. Pagtingin ni Ilyong sa panauhing tumulong sa kanya, nakita niya ang matandang kurkubado na sa tingin niya ay isa ring pulubi gaya niya. Bukol-bukol ang mukha nun at kulubot ang mga balat. Sala-salabid din ang magaspang na mahaba nitong buhok. Nakatingin yun sa kanya habang nakangiti. Ayos lang naman ho ako. Salamat ho." Tugon niya dito. Mabuti naman kung ganon." Sagot sa kanya ng matanda, sabay tingin sa langit. "Nalalapit na ang pagbabago. Huwag kang mag-alala. Darating ang araw, makakaganti ka rin sa kanila." Salita ng matanda kasunod ng pag-alis nito. Tinanong pa ni Ilyong kung anong ibig sabihin ng matanda. Ngunit kumaway lang ito sa kanya habang nakatalikod at naglalakad papalayo. At sa pagpapatuloy ng araw na rin na yon, namalimos si Ilyong sa lansangan para lamang makakain. May nagbibigay naman sa kanya kahit papaano. Ngunit mas lamang pa rin ang hindi. Itinataboy pa siya ng mga ito dahil sa kanyang itsura. "Diyan! Baho mo!" Mga salitang ibinabato sa kanya ng mga ignoranteng tao. Sa pagsapit muli ng gabi, patungo na siya noon sa ligligan para doon na muli matulog. Nang may nakasalubong siyang isang lalaki na di pag-aanong katandaan. Kita niya sa mga mata nito na di ito ordinaryong tao. "Aswang!" sigaw niya. "Huwag kang maingay. Di kita anuhin. Gusto lang kitang kumustahin, anak." Tugon sa kanya nito. "Anak? Tinawag niyo akong anak?" tanong niya. "Oo, Ilyong. Ako ang tunay mong ama. Nakiapid sa akin ang iyong ina na di alam ng kanyang asawa.
At ikaw naging bunga ng palihim naming pagkikita. Matagal na kitang sinusubaybayan mula nang maulila ka sa inyong ina. Di ko na kayang tiisin ang paghihirap mo. Mabuti pa, sumama ka sa akin. Dadalhin kita sa ligtas na lugar. Malayo sa mga nagbabalat kayong banal sa lugar na ito. Ako si Taton. At oo, tama ka. Isa nga akong aswang. At nananalaytay sa iyo ang dugo ko. At isa rin akong ulila gaya mo, Ilyong. Dahil sa pagpatay ng mga kapwa nating aswang sa iyong lolo at lola. Tugon sa kanya ng lalaki. Kaya sumama ka na sa akin, Ilyong. Malapit lang dito sa baryo ang bahay ko. Doon ay makakapamuhay ka ng normal. Malayo sa mga panghusgang mga tao. Dagdag pa nito, habang nagsasalita ang lalaking yon sa harapan niya, naramdaman niya ang kakaibang lukso ng dugo sa kanyang pagkatao. Kaya naman, sumama siya dito. Pagkarating nila sa bahay nito, agad silang pumasok doon at mabilis na isinara ni Taton ang pintuan. Ilyong, ngayon ay makakahinga ka na ng maluwag. Malayo na sa pag-aalala sa kaligtasan mo ngayong kasama na kita. Kumain ka na ba? Oh, heto. Mula ito sa karne ng mga ligaw na hayop na naliligaw dito sa bakurang ko. Salita ng kanyang amang si Taton. Lumipas ang araw na yun. Ramdam na ramdam ni Ilyong ang pagkasabik sa kanya ng kanyang ama. At ramdam din niya ang pagmamahal nito sa kanya. At kahit isang aswang ang kanyang ama, may kaibigan din naman itong mga normal na tao na laging bumibisita sa kanya. Si Ka Abner na isang magsasaka na naging kaibigan niya ang anak nito hanggang sa mag-edad 21 na siya. Ang isang araw, nagtungo sila ng anak ni Ka Abner na si Bino sa baryo upang mamasyal. Inaya kasi siya noon ni Bino na pumunta doon. Kahit na nagdadalawang isip siya noon na sumama siya dito. Nang naroroon na sila, may nasalubong silang mga tao. At nang makita siya ng mga ito, agad siyang nakatanggap ng masasakit na salita. Pananakit sa pisikal. Oh, Ilyong! Matagal-tagal ka din naming hindi nakikita. At tignan mo nga naman, nagmukha kang tao ngayon. Siguro, nakahanap ka na ng bagong pamilya ng mga aswang. Ano? Siguro, aswang din yung kasama mo, no? Wika ng isang lalaki, sabay tadyak sa kanya nito. Anak ng aswang! Pasigaw pa nitong turan. Dapat di ka nang bumalik dito sa baryo, Ilyong. Isa kang salot. Dapat lang sa pamilya mo ang nangyari sa kanila. Mga aswang! Pweh! Wika ng isa pang lalaki, sabay tadyak at dura kay Ilyong ulit. Halos gumulong na noon sa lupa si Ilyong sa sakit. Kaya naman humarang na si Bino para pigilan ng mga yon. Ngunit maging ang kanyang kaibigan ay binugbog ng mga ito. Isa ka rin! Umalis na kayo! Mga salot! Sigaw sa kanila ng mga yon bago sila iniwan ng mga ito. Pareho silang nawala ng malay noon at nagising na lang sa tahanan ni Ka Abner. Maya-maya pa, dumating doon ang ama ni Ilyong na si Taton. Anak, ayos lang ba kayo? Bakit pa kasi kayo tumungo sa baryo? Salita ni Taton. Ngunit nang makita ni Taton na putok ang labi ni Bino at halos puro pasa ang muka, napaikom ang kamay nito sa galit. Si Ilyong naman noon, mukhang ayos lang at parang walang nangyari. Dahil nga siguro sa nananalaytay sa dugo nito ang pagiging aswang. Matapos ang kaganapang iyon ng isang gabi, araw ng linggo, inayos siya ng kanyang ama para pumunta sa baryo. Anak, sumama ka sa akin sa baryo. May tuturuan lang tayo ng leksyon. Wika sa kanya ng kanyang ama. Ha? Pero tay? Ilyong, kaya ko pang tiisin kung tayo lang ang sasaktan nila.
Dahil kahit gaano pa kabigat ang suntok at tadyak na ibigay nila sa atin, kaya yung tanggapin ng ating katawan dahil sa dugo natin bilang mga aswang. Ngunit ang saktan nila ang pamilya ng kaibigan natin, di ko yun palalampasin. Mga wala silang kaluluwa. Seryosong wika ng kanyang ama habang nakaharap sa bukas na pintuan. Dahil sa sinabi ng kanyang ama, nagbalik tanaw siya sa kung papaano bugbugin ng mga taong yun si Bino. Kaya naman pumayag siyang sumama sa kanyang ama. Nang makarating na sila sa baryo, nagtungo sila malapit sa may simbahan dahil alam ng kanyang ama na naroon ang mga tao para magsimba. Matyaga silang naghintay noon hanggang sa sumapit ang 7:00 ng gabi. At naglabasan na nga ang mga tao. Anak, pagmasdan mo ang mga taong yan. Sinasamba nila ang may lalang ng lahat. Ngunit di nila ito inuugnay sa kanilang pamumuhay. Mas makasalanan pa sila kung tutusin kaysa sa mga kagaya natin. Pagmasdan mong maigi ang mga taong yan. Nagkaisa sila para lang patayin ang iyong ina at mga kapatid. Kunwari banal. Pero isang udyok lang ni Satanas, agad nilang ginagawa. Ngayon, sabihin mo Ilyong, sino sa kanila ang bumugbog sa inyo ng kaibigan mo? At bibigyan ko ng leksyon na di nila makakalimutan. Pero huwag kang mag-alala anak, di ako papatay. Salita ng kanyang ama. Dahil na rin sa namuong galit sa dibdib ni Ilyong, itinuro niya sa kanyang ama ang mga taong nanakit sa kanila. Sinundan nila yon hanggang sa makarating sila sa gitna ng baryo. Nagkubli sila noon sa madilim na parte at inabagan nilang dumaan doon ng mga isang grupo ng kalalakihan. Maya-maya pa, nang malapit na ang mga yon sa kanila, nagulat at natakot si Ilyong sa kanyang ama nang bigla itong magpalit ng anyo sa kanyang harapan. Dito ka lang Ilyong, huwag kang susugod. Pagmasdan mo kung paano ko sila tuturuan ng leksyon. Uwi ka nito sa kanya, nagaralgal na ang boses. Pagkasambit noon ng kanyang ama, agad itong lumabas sa dilim na kanilang pinagkukublian at hinarang ang grupo ng mga kalalakihan. Nagkagulo ang mga yon habang nagsisigawan sa takot nang makita ng mga ito ang ama ni Ilyong na may nakakapangilabot na itsura. Puno ng maitim na balahibo ang katawan nito na medyo lumaki at naging maskulado. Wala namang nagbago sa mukha nito, kundi ang malalagulang nitong buhok. Nagkaroon din ito ng mahahabang pangil. Mahaba din ang kukunon at meron itong nanlilisik na mga mata, mapupulang mga mata. At pinagkakakalmot nito ang mga lalaking yun. At isa-isang pinagsasapak hanggang mawalan ng mga malay. At nang makita noon ang isa na papatakas na lalaki, mabilis yung hinabol ng kanyang ama at agad na hinawakan sa balikat. Nang magawa yun ng kanyang ama, napahinto yun sa pagtakbo. Maya-maya pa, bumalik na sa pagiging tao ang kanyang ama. At habang naglalakad papalapit ito sa kinaroroonan ni Ilyong, kasama nito ang taong hinabol niya. Ilyong, siya ba ang promotor sa pambubugbog sa inyong dalawa ni Bino? Malaya ka nang gumante sa kanya. Sa iyo ang pagkakataong ito. Ikaw naman ang gumante para sa kaibigan mo. Saktan mo siya hanggat nais mo. Huwag kang magalala. Nasa ilalim siya ng kontrol ko. Di niya maaalala ang mga bagay na iyong gagawin. At di rin niya maaalala ang ginagawa mo sa kanya. Pero magkakaroon siya ng takot sa iyo. At iiwasan ka na niya. Salita ng kanyang ama paglapit ng mga ito sa kanya. Iiwasan ka niya. Sa oras na mawala na ang pinakapit kong orasyon na siyang nagpailalim sa kanya ng mga kagustuhan ko.
Isa ito sa mga kakayahan nating mga Imlana, ang kontrolin ng ating mga biktima sa pamamagitan lamang ng paghawak sa balikat nila kasabay ng karampatang orasyon. Sige na Ilyong, saktan mo na ang taong nang api at nanakit sa inyo ni Bino. Ibuhos mo sa kanya ang lahat ng galit mo mula nang maulila ka ng iyong ina at mga kapatid, nang dahil lang sa may makikitid na utak na taong kagaya niya. Dagdag pa ng kanyang ama. Pero tay, di ko kayang manakit ng tao. Lahat ng pananakit na ginawa nila sa akin, ipinauubaya ko na lang sa itaas. Diyos na lang ang bahalang gumanti sa kanila, tay. Maalumanay naman na tugon ni Ilyong sa kanyang ama. Sige anak, kung yan ang paniniwala mo, hahayaan kita. Pero sa oras na ramdam mo na ang kalabisan sa bawat aktong ginagawa nila laban sa atin, mapukaw sana ang iyong damdamin para ipagtanggol ang iyong sarili. Di ko sinasabi sa iyo ito anak para itulak ka na gumawa ng masama. Sinasabi ko sa iyo ito para sa kapakanan mo anak. Dahil alam kong sa oras na magtagpo ulit ang landas mo at ang landas ng mga taong walang puso at kaluluwa, baka sa pagkakataong yun, patayin ka na nila. Di naman masama ang lumaban anak, lalo na at alam mong nasa tama ka. Dahil ang Diyos na kinikilala mo anak, ay mas kinikilalang tao ang mga taong sumusunod sa 10 utos nito na nakasaad sa banal na libro. Dagdag pa na payo ng kanyang ama. Sa mga sinabing yun ng kanyang ama, itinatak niyang lahat yun sa isipan niya. At ang lalaking ginamitan nito ng orasyon ay pinatakbo na nito na may mga sugat ang paa. Nakapaa ang lalaking yun habang tumatakbo sa tuyong lupa sa baryo. Nang medyo malayo na yun sa kanila, kinalas na ng kanyang ama ang orasyong pinakapit nito doon. Kasabay noon ang pagkarinig nila ng sigaw na dumadaing sa sakit. Kaya naman nang mabulabog ang buong baryo dahil sa nilikhang ingay noon, kasabay na noon ang kanilang pag-alis na mag-ama. Bumalik sila noon sa kanilang tahanan. At pagsapit ng gabi, habang naghahanda sila ng kanilang higaan, may kumatok sa kanilang pintuan habang tinatawag ang kanyang ama. Ilyong, pagbuksan mo ang ating bisita at magbigay galang ka sa kanya. Utos ng kanyang ama. Sige ho, itay, tugon niya. Pagkabukas ni Ilyong ng pintuan, bumungad sa kanya ang kurkubatong pulubing matanda na tumulong sa kanya sa baryo. Nakangiti ito sa kanya na para bang magkakilala sila. Iya, narito ka na pala sa tahanan ng ama mo. Kumusta ka, iho? Mabuti naman at naisipang isama ka na ni Taton dahil maski ako, nahihirapang nakikita ka na pag-alagala sa baryo. Bungad na wikas sa kanya ng matanda. Ayos lang naman ho ako, amang. Tuloy ho kayo. Nasa loob ho ang aking ama. Sagot naman ni Ilyong. Pagpasok ng matanda, ipinakilala ito sa kanya ng kanyang ama. Nakilala ito ni Ilyong na isa palang babailan ng kanilang lahi, na ang pangalan ay si Apo Lalig. At doon niya na rin nalaman na ang kanyang amang si Tatuna ang tumatayong gabunan sa lahing Imlana nung buo pa ang angkan nila. Ngunit isang balita ang inihatid sa kanila ni Apo Lalig ukol sa paparating na sakuna sa baryo. Sinabi nito na sa oras ng hating gabi, araw ng Sabado, kung saan maliwanag ang buwan, may darating na mga gabunan sa baryo. Pakay ng mga yun ang bawat sanggol na kasisilang pa lamang. Ngunit sinabi din nito sa kanila na may isang grupo ng taong bayan ang naglilibot sa paligid ng baryo. At ang hinahanap ng mga ito ay bagong pamilya na kinaaaniban ni Ilyong. Abisuhan mo ang mga kaibigan mo, Taton. Baka madamay sila sa problemang kinaharap nyo sa pagkakataong ito.
May nakakita kasi sa ginawa mong pag-atake sa baryo sa grupo ng mga kalalakihan at ang una agad nilang pinaghihinalaan ay si Ilyong at bago nitong pamilya. Kaya Taton, ikaw at ng mga kaibigan mo ang bagong pamilya ni Ilyong. Kaya pag natunton nila kayo, siguradong papatayin nila kayo. Wika ni Apong Lalig. Nga pala, Taton, itong si Ilyong, ingatan mo din dahil sa sinabi kong oras at araw, sasabay doon ang pagbabago ng pagkatao nitong si Ilyong. Ang maging ganap na imlan, maaari siyang makagawa ng mga bagay na di niya namamalayan sa oras na mangyari yon. Kaya sa oras na dumating ang oras na yon, gumawa ka ng paraan para siya ipigilan. Ingatan nyo rin na maamoy kayo ng ibang lahi ng aswang o ang mga gabunan. Dahil kapag hinayaan nyo yun, katapusan na ng lahi ng mga imlan. Paalala pa ni Apong Lalig sa kanyang ama. Kaya naman kinabukasan, agad nilang inabisuhan na lumayo muna sa baryo. Ngunit di pumayag ang mga yun dahil wala naman daw silang dapat na ikatakot. Dahil wala daw silang ginagawang masama. At kung magkataong pagtangkaan sila ng masama ng taong bayan, handa silang ipagtanggol ang kanilang sarili. Inilabas nila noon ang isang barel na may dobleng tubo na didos ang bala. Ito ang sasalubong sa kanila kung gawan nila ng masama ang aking pamilya, wika ni Ka Abner. Pero Ka Abner, problema namin ito. Ayaw naming madamay kayo dahil lang sa kagagawan ko. Kaya pakiusap Abner, lumayo na kayo ng pamilya nyo ni Bino dito sa lugar. Ayaw kung ako ang maging dahilan ng kapahamakan nyo. Tugon naman dito ng ama ni Ilyong. Taton, kaibigan mo ako at malaki ang malasakit mo sa pamilya ko. Hayaan mong samahan kita sa problema mo. Total, sinaktan na nila si Bino. Kaya bilang ama niya, dapat ko din itong bigyan ng hustisya. Muling salita ni Ka Abner. Humingi din ng tawad kay Ka Abner si Ilyong dahil kung di dahil sa kanya, di sana mangyayari yon kay Bino. Wala kang kasalanan, iho. Huwag mong sisihin ang sarili mo. May mga tao lang talaga na sadyang alaga ni Satanas at dapat lang silang mabura sa mundong ibabaw. Seryosong tugon ni Ka Abner habang paulit-ulit na kinakaltis ang baril niyang wala pang lamang bala. Nang sumapit ang araw ng Sabado, gaya ng payo ni Apong Lalig, iginapos ng kanyang ama si Ilyong sa papag. Nang di pa sumasapit ang hating gabi, wala pa namang kakaibang nangyayari. Ngunit kasabay ng pagtaas ng bilog na buwan, unti-unting nakakaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan itong si Ilyong. Ngunit nang maghahating gabi na, may mga naaninag na liwanag itong si Tatuna mula sa mga sulo. Pagsilip niya sa siwang, namataan niya ang isang pangkat ng mga taong armado ng patalim sa malapit sa kanilang bakuran. May nagsasalita sa mga yun at nais sila nitong palabasina ng kanilang tahanan. Ngunit nang di yun tugunin ni Tatuna, nakita niya ang papalapit na isang panauhin sa kanilang pintuan. Taba! May tao ba dyan? Dito ba nakatira si Taton? May nakakita kasi sa kanya sa baryo na inatake ang isang grupo ng mga kalalakihang galing simbahan. At nasabi din ng nakakita na isa siyang aswang base sa kanyang itsura. Dito ba siya nakatira? Sagot! Wika ng panauhin na yon na medyo madiin ang pagkakasabi. Kapag di kayo tumugon, mapipilitan kaming sirain ang pintuang ito. Dagdag pa noon. Habang nangyayari ang pagkatok ng panauhing yun, lumapit ang kanyang ama sa kanya. Ilyong, anak, dito ka muna. Huwag kang lilikha ng kahit anong ingay. Lalabasin ko lang sila. Sa likuran ako ng bahay dadaan. Salita ng kanyang ama
Nang magsasalita pa sana si Ilong, sumenyas ang kanyang ama na wag na siyang maingay. Lumabas yon mula sa pinto sa likod ng kanilang bahay, at mula sa labas ng kanilang bahay, dinig na dinig ni Ilyong ang mga pagtatalong nagaganap. Hayop ka, Taton! Isa ka palang aswang! Hayop ka! At ikaw pala ang matagal nang nambibiktima sa baryo! Ngayon, wala ka nang takas sa amin! Dapat kang mamatay! Salot ka! Wika ng isang lalaki na naririnig ni Ilyong habang nakagapos siya sa papag. Nagkakamali kayo, mga kaibigan. Di ko naman pinatay ang mga lalaking yon, hindi ba? Tinuruan ko lang sila ng leksyon. Dahil sa pananakit nila sa anak ko at sa kaibigan nito. Tsaka ni minsan, di ko pa nagawang pumatay ng tao dito sa ating baryo. Tugon doon ng kanyang ama. Tinuruan ng leksyon? Bakit sila mga lumpo at wala sa sarili? Siguro, inuutik-utik mo ang katawan nila. Ano? Ha? Di mo kami kayang lokohin, Taton. Isa kang mapanlin lang. Ngayong alam na naming aswang ka, dapat ka nang mamatay. Muling tugon ng isa pang lalaki. Maya-maya pa, nagtangka ng sugurin ng mga yun ang kanyang ama habang nakahanda ang mga matatalim na itak at gulok ng mga ito. Ngunit agad ang mga yung natigilan nang makarinig sila ng dalawang sunod na putok mula sa di kalayuan. Abner? Bulong ni Taton. Naagaw noon ang atensyon ng mga panauwing yun, kaya agad na nagtungo ang mga yon sa direksyon ng bahay ni Naka Abner para alamin ang nangyari. Nang makaalis na ang mga yon, nagpalit ng kaanyuan si Taton at mabilis na sumunod sa mga yon patungo doon. Nang makarating siya doon sa lugar, agad na bumungad sa kanya sina Ka-Abner at Bino na hinahabol ng taga sa di kalayuan ng ilang kalalakihan. Nakita niya rin ang 6 na taong butas ang tiyan dahil sa tama ng bala na nakahilata sa bungad ng bahay ni Ka-Abner. Mabilis niyang tinulungan noon ang mag-ama at agad na sinunggaban ang mga taong humahabol ng taga sa mga ito. Abner! Bino! Tumakbo na kayo! Bilisan niyo! Ako na ang bahala sa mga ito! Sigaw ni Taton. Kaya naman wala nang nagawa si Naka Abner kundi ang tumakbo kasama si Bino. Mga mamamatay tao kayo, Taton! Dapat kayong mamatay! Sigaw ng isang lalaki. Kung makapagsalita kayo, akala nyo naman kalilinis ng budhi nyo. Kaming mga nananahimik dito, pinapakialaman nyo. Tapos pag nagantihan kayo, kami pa yung masama. Napakadaya talaga ng mundo. Kung bakit ba kasi tinapon niya ang mga kagaya nyong mga banal na asal demonyo. Tugon doon ni Taton. Wala kaming pakialam sa sinasabi mo. Ang tanging pakay lang namin ay ang paslangin ka at hindi para makinig sa mga sinasabi mo. Pagkasabi noon ng lalaking yun, sinugod si Taton ng mga panauhing yun at yung iba pa ay may dalang anos o yung pinatulis na kawayan. Nakipagpatayan sa mga ito si Taton at halos magtamo siya ng malalalim na sugat sa katawan. Nasa 10 katao din noon ang kanyang napatay. Ngunit napakarami din naman ng kanyang natamong mga sugat. Magbabayad ka sa ginawa mo, Taton! Masyado kang pirwisyo! Salita pa ng isang lalaki. Habol hininga na nun si Taton, ngunit nanatili ang kanyang tindig. Sugod lang, kung sino pa ang gustong mamatay. Salita na naghahabol hininga ni Taton. At dahil naman sa kanyang sinabi, sinugod siya ng 5 lalaki. May bumato din sa kanya noon ng pinatulis na kawayan na agad naman niyang iniwasan. Nakapatay pa naman noon si Taton ng isa sa mga yun, ngunit napasukas siya ng dugo nang may tumarak na itak sa kanyang tiyan. Kanang lumaban, Taton! Katapusan mo na! Bulong sa kanya ng lalaking sumaksak sa kanya.
Ngunit agad yung dinakma ni Tatun sa muka at mabilis na sinakmal ang liig nito. Paghilata ng lalaking yon sa lupa, bigla naman nabulabog ang pangkat ng mga panauhing yon nang may kung anong mga nilalang ang umatake na mula sa likuran ng mga ito. Nakita niya ang mga gabunan na isa-isang pinapaslang ang mga taong yun. Nilingon noon ni Tatun sina Abner, ngunit wala na ang mga yun sa paligid. At doon ay nilingon pa niya ang kanilang tahanan at agarang tinungo yun para balikan si Ilyong. Ilang minuto na lang kasi at sasapit na ang hating gabi. Ngunit habang binabagtas niya ang daan, di niya namalayan na may sumusunod pala sa kanyang isang gabunan na kaagaran siyang dinamba sa kanyang likuran. At nang madarag siya nun sa lupa, mabilis siya nitong kinaladkad pabalik kung saan yun nang galing. Wala na halos kakayahan kasi na lumaban noon si Tatun dahil sa malulubha niyang pinsala sa katawan. Nang makarating sila kung nasaan ang bahay nila Abner, nakita ni Tatun ang mga pangkat ng mga panauhing pilit na nagkikipaglaban sa mga gabunan. Nang makita siya ng kasamahan ng gabunang kumaladkad sa kanya, ibinaling ng mga yon ang atensyon ng mga ito sa kanya. Nang lapitan ng mga yon si Tatun, agad na itinarak ng isang gabunan ang matatalas na kuko nito sa dibdib ni Tatun na waring may dinudukot sa kanyang katawan. Napahiyaw noon si Tatun sa sakit hanggang siya ay manghina na. At nang hugutin ng gabunang yun ang matatalas nitong kuko sa dibdib ni Tatun, doon na rin ito binawian ng buhay. Ngunit maya-maya lamang, umalingaw-ngaw ang atungal ng isang malahalimaw na nilalang na nagmumula sa tahanan ni Tatun na siyang ikinagulat ng mga gabunan at ng pangkat ng taong bayan. Nang marinig yun ng mga gabunan, umalulong mga ito at ang pangkat ng mga taong bayan ay mabilis na nagsitakbuhan pabalik ng baryo. Labis na ikinabahala ng mga ito ang kanilang narinig. Idagdag pa ang mga gabunan na hindi nila magawang mapaslang dahil sa mga mabilisang paghihilom ng mga sugat ng mga ito mula sa kanilang mga sandata na walang kahit anong pangontra. Agad namang pinagat ng mga gabunan ang mga taong bayan nang mapansin ng mga yun ang pagtakas ng mga ito. Samantala, ang mag-amang Bino at Abner naman noon ay tinungo ang tahanan pala ni Tatun upang sana ay isama sa kanilang pagtakas si Ilyong. Ngunit nang naroon na sila at bubuksan na sana nila ang pinto, narinig nila ang malakas na paghingal ng isang nilalang na animoy pilit na kumakawala sa pagkakagapos. Tay, ano kayang meron sa loob? Andiyan kayo si Ilyong? Tanong ni Bino sa kanyang ama. Hindi ko alam, anak, Bino. Pero alam kong di pangkaraniwang nilalang ang kasalukuyang nasa loob ng kanilang tahanan. Sagot sa kanya nito. Marahang umatras noon ang mag-ama papalayo sa tahanan ni Tatun, ngunit bigla silang napatigil. Nang biglang nawasak ang pintuan at dingding ng tahanang iyon, kasabay ng paglabas doon ng isang mabagsik na nilalang na halos mangibabaw sa dilim ang namumula nitong mga mata. Nangingislap din ang matatalim nitong kuko, pati na rin ang matatalas na pangil. Balot na balot ang katawan nito ng maiitim at malagong balahibo. Napakalaki din ng nilalang na yun na halos hanggang balikat lang si Abner. Napaupo na lang sa takot noon ang mag-ama nang titigan sila nito
at agad na inangilan. Ilyong, tinig ni Bino. Ilyong, ikaw ba yan? Kami to, si Bino at si Itay Abner. Salita niya, ngunit napayakap na lang sila noon sa isa't isa nang marahan silang lapitan ng malahalimaw na kaanyuan ni Ilyong. Nang tangka na sanang sasagpangin ni Ilyong ang mag-ama, bigla yung natigilan nang may nagsalitang matanda sa likuran ni Bino na, "Iho, itigil mo yan. Hindi sila kalaban. Kaibigan mo sila." Wika na tinig ni Apong Lalig, kasabay ng mga orasyon niya upang pigilan si Ilyong dahil sa matandang babailan. Tumalilis si Ilyong at nagtungo sa direksyon ng tahanan ni Naka Abner kung saan nito naaamoy ang kanyang ama. "Ayos lang ba kayong mag-ama? Di ba niya kayo sinaktan?" tanong ni Apong Lalig sa mag-ama. "Ayos lang naman ho kami, Apo. Salamat ho at dumating kayo. Di ko akalain na taglay din ni Ilyong ang abilidad ng kagaya ng kay Taton at mas malakas pa pala ito ng dihamak," sagot ni Ka Abner. "Wala pang alam gawin si Ilyong sa pagkakataong ito, kundi ang pumaslang sa loob ng gabing ito, sapagkat ito ang kauna-unahang pagsilang muli ng isang malakas na gabunan na lahing Imlan," wika ni Apong Lalig. Ngunit maya-maya lamang, nakarinig silang muli ng malakas na atungal ni Ilyong, kaya nagmadali silang tumungo sa tahanan ni Naka Abner kung saan nagmumula ang himig ng paghihinagpis ni Ilyong. Mula sa malayo, pinagmasdan nila ang ginagawa ng binata. Doon ay marahang ibinaba ni Ilyong ang kanyang ama sa lupa, habang maalumanay na dinidilaan ang muka nito. Maya-maya lamang, umalulong ito kasunod ng matalim na pagtitig nito sa direksyon patungo sa baryo. Hanggang sa tumakbo na ito, sinundan nila si Ilyong hanggang sa baryo at nagkubli sila doon sa mapunong lugar kung saan tanaw nila ang kaganapan. Tumigil noon si Ilyong sa labas ng baryo kung saan nakikita nito ang mga gabunan sa bubong ng mga tahanan doon. Nang maramdaman siya ng mga yun, tumitig ang mga yun sa kanya at isa-isang nagsibabaan sa binubulwas nitong mga bubungan. Para kay Ilyong, kalaban ng lahat ng nasa lugar na yun, kabilang na ang mga taong naninirahan dito. Galit at puot mula sa pagdadalamhati ng nararamdaman ni Ilyong sa katauhan nito. At dunay pagkababa ng mga gabunan sa lupa, pinalibutan ng mga ito si Ilyong. Nasa 5 gabunan yun, kaya naman mabilis na nasukol ng mga ito si Ilyong. Umangil noon si Ilyong habang tinititigan isa-isa ang mga gabunan na nagsisiangil din habang marahang gumagapang papaikot sa kanya. Maya-maya, sinunggaban ng isang gabunan si Ilyong, ngunit agad niya yung nasalo at malakas na ibinalibag sa lupa. Pero sinunggaban na rin siya noon ng iba pa. Nagawa naman niyang pagulungin ang 2 sa mga yun. Ngunit may tumarak sa kanyang tagiliran na matatalas na kuko at may bumaon sa kanyang balikat na matutulis na pangila ng mga gabunan. Agad niyang hinablot noon ang kumagat sa kanya at hinawakan sa nguso. Kasabay ng pagtarak niya ng ngalangalan nito ng matatalas niyang kuko. Nangisay ang gabunang yun habang bumubulwak sa bibig nito ang malansa at malapot nitong dugo na mabango sa pang-amoy ni Ilyong. Ang gabunang sumaksak naman sa kanya noon ay mabilis na dumistansya sa kanya nang dadakmain niya na rin sana ito sa liig.
At nang makabangon ng 3 pang gabunan na kanyang pinataob, napahawak ang mga yun sa kanilang ulo dahil sa pagkahilo. Ngunit agad ding binalingan ng mga yun si Ilyong at muling sinugod dahil sa mabagal pang kumilos nun si Ilyong. Nagawa siyang sugatan ng mga gabunan sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Ngunit nang abutan niyang muli ang isang gabunan, nagawa niya yung hawakan sa balikat. At mabilis na dinarag sa lupa, kasabay ng pagwakwak niya sa dibdib nito. Nagkatingin na noon ang 3 pang gabunan dahil sa pambihirang lakas na ipinapamalas ni Ilyong. Ngunit di nagpaawat noon ang mga gabunan at sabay-sabay na umatake kay Ilyong. Nagawa noon ni Ilyong na saluhin ang atake ng isa at mabilis na gumante sa pamamagitan ng pagsakmal niya sa liig nito. Ngunit nagawa naman siyang saksakin ng 2 pang gabunan sa kanyang magkabilang tagiliran. Halos maligo na nun si Ilyong sa dugo sa dami ng sugat na kanyang tinamo. Agad naman niyang nahawakan sa braso ang 2 gabunan at buong lakas niyang hinugot ang matatalas na kuko ng mga yun sa kanyang katawan. At nang kakalmutin pa siya ng mga yun, buong puwersa niyang inihagis ang mga yun papalayo. Medyo napaluhod nun si Ilyong sa lupa dahil sa pag-inda ng kanyang mga sugat. Dahil naman sa pag-aakala ng mga gabunan na nanghihina na si Ilyong, muling sumugod ang mga ito sa kanya. Subalit mabilisan na tumayo nun si Ilyong at sinalubong ang 2 pang gabunan. Nang magpanlapat sila, umikot sa ere ang mga gabunan nang makatikim sila ng malakas na pagsapak kay Ilyong. Lumagapak sa lupa ang mga yun at halos di makatayo sa labis na pagkahilo. Agaran naman ang ginawang paglapit sa mga ito ni Ilyong at isa-isang tinadtad ng mga saksak na siyang tumapos sa buhay ng 2 gabunan. Ngunit napatitig pa nun si Ilyong sa baryo nang makakita siya ng liwanag mula sa mga sulo na dala-dala ng mas marami pang mga tao. "Yan! Yan ang isa sa mga aswang! Patayin natin siya!" sigaw ng isa sa mga taong bayan. Kaya naman, "Abner, Dino, dito lang kayo. Pupuntahan ko si Ilyong. Mamamatay siya sa baryo na yan." Salita ni Apong Lalig nang mamataan din nila ang paparating na mga taong bayan na. At gamit ang kaalaman niya bilang babaila ng kaliwa, mabilis siyang nakalapit kay Ilyong. "Iho, kalma ka lang. Isantabi mo muna ang galit mo. Di mo pa oras para sumabak sa ganitong sitwasyon, Iho. Ilyong!" Wika ni Apong Laliga na medyo malakas ang tinig kay Ilyong. Nang sandaling yun, para bang natauhan si Ilyong. Napatitig siya sa kanyang sarili na may halong pagkagulat at gimbal. "Amang, anong nangyari sa akin? Bakit ganito ang katawan ko? At boses ko?" Tinig ni Ilyong na may pagaralgal. "Tsaka ako na ipapaliwanag sa'yo. Tayo na, bago pa nila tayo maabutan." Muling wika ni Apong Laliga habang itinuturo ang mga taong papalapit na mula sa baryo. At dahil naman sa ramdam na ni Ilyong na nasa panganib na sila, agad siyang sumama kay Apong Laliga. Mabilis silang lumayo sa lugar, kasama ang mag-amang si Bino at Abner. Hinabol pa sila noon ng taong bayan. Ngunit dahil sa kakayahan ni Apong Lalig bilang babailan, nagawa nilang mailigaw ang mga yun. At sa kanilang pagtakas sa mga taong bayan, napadpad sila sa karatig baryo nila sa Dueñas.
May mga nakasalubong sila noong mga tanod. Nakaagad naman silang tinulungan nang makita ng mga ito ang dugoang si Ilyong. Sasamahan sana sila ng mga ito sa isang manggagamot upang malunasan ang mga sugat ni Ilyong. Ngunit tumutol si Apong Lalig at iminungkahi niya sa mga yon na kailangan muna nila ng pansamantalang matutuluyan para siya na ang gubamot sa sugat ni Ilyong. Bukas palad naman silang pinatuloy ng isa sa mga tanod na yon sa tahanan nito. Binalot naman ng kalungkutan noon si Naka Abner at Bino dahil sa pagpanaw ng kaibigan nilang si Tatuna. At habang ginagamot ni Apong Lalig si Ilyong, halos mabalot na ng mga benda ang buong katawan ng binata. Nang magtanong naman ang tanod ukol sa kung ano ba ang nangyari kay Ilyong, sinabi na lang nila noon na may pumatay sa buong pamilya nito dahil sa maling pambibintang. Lubos naman ang pagkaawa ng pamilya ng tanod na yon ang nangyari kay Ilyong. Dahil nga sa isang babailan itong si Apong Lalig, ginantimpalaan nila ang pamilya ng tanod na tumulong sa kanila. Binigyan niya yon ng isang bagay na makakatulong ng malaki sa mga ito na walang hinihinging kapalit. At pagkatapos ng mga pangyayaring yon, sa paglipas ng ilang buwan, tumira sila sa kagubatan. Si Naka Abner at Bino naman noon ay nanatili sa baryong iyon. Nagtrabaho silang mag-ama doon bilang mga bantay sa isang bodega ng bigas. Bumibisita naman sila noon kay Ilyong at Apong Lalig sa tuwing sumasapit ang katapusan ng buwan upang magdala ng kahit konting tulong. At sa paglipas pa nga ng mga taon, nanatiling maganda ang kanilang komunikasyon hanggang sa sumapit na lamang ang isang araw. Sa pagbisita ni Bino noon kina Ilyong, tanging naabutan na lamang nila noon ay ang isang abandonadong kubo. Hinanap nila ang mga yon sa baryo dahil sa pag-aakalang nagtungo ang mga yon sa baryong kinaroroonan nilang mag-ama. Ngunit nalibot na nila ang baryo. Di nila nakita ang mga ito. Bigo silang mahanap ang dalawa hanggang sa isang araw. Sa muli nilang pagpunta sa kagubatan kung saan nakatira sina Ilyong, nataon na naabutan nila ang mga ito. Saktong papaalis na ang mga yon. Dala-dala ang lahat ng kanilang gamit. Ilyong, saan ang punta nyo? Ang tagal namin kayong hinahanap ni Itay saan ba kayo nagpunta? Tanong ni Bino kay Ilyong. Pasensya na Bino kung di kami nakapagpaalam sa inyo. Ayaw na namin kayong madamay pa sa aming kinakaharap na problema. At doon ay napag-alaman nilang mag-ama na sina Ilyong ay pinaghahanap pa rin ng taong bayan sa pinanggalingan nilang baryo. Pero nung simulang malaman ni Ilyong kung paano namatay ang kanyang ama, gumanti siya sa mga yon. Tuwing gabi, nagtutungo nun si Ilyong sa dati nilang tinitirahang baryo upang patayin lamang ang lahat ng umalipusta, nanlait at pumatay sa kanyang buong pamilya. Nung araw ding yon, nagpaalam sa kanilang mag-ama sina Ilyong at Apong Lalig hanggang sa sumapit ang isang gabi. Naisipan nilang mag-ama na tumungo sa dating baryo na tinitirahan nila upang alamin kung totoo ba ang lahat ng sinasabi sa kanila ni Ilyong. Ikinubli nila noon ang kanilang pagkakakilanlan upang di sila makilala ng taga roon kapag nagkataon. Hating gabi na nang makarating sila doon, ngunit malayo pa lang nakarinig na sila ng mga tinig na parabang nagkakagulo. Bago sila tumuloy sa baryo, nakita nila si Apong Lalig na nakatayo sa labas ng baryo. "Oh, Apo Lalig, ano na ang kasalukuyang nangyayari sa baryo?" Bungad na tanong ni Ka Abner dito. "Ay, di ko mapigilan si Ilyong, Abner. Ito ang kagustuhan niya, ang gumante para sa kanyang pamilya.
Nagpadala siya sa bugso ng kanyang damdamin. Ang inaalala ko lang, baka mapagaya siya sa kanyang ama. Di ko na siya maliligtas pag nagkataon. Masama ang kutob ko sa gabing ito. May nasasagap akong presensya ng mga mutya ng iilang antingero na kasalukuyang nandito sa baryo. Tugon ni Apong Lalig. Nang marinig nila ang sinabi nito, nagmadali silang tumungo kung saan nagmumula ang mga hiyawan ng mga tao. Nang makarating sila doon, tumambad sa kanila ang iilang pangkat ng mga tao na nakapalibot kay Ilyong, habang kaharap nito ang 3 katao na may mga tangang itak. Sugatan na noon si Ilyong na nasa kaanyuan bilang aswang. Nagmistulang maliliit na kwadra noon ang mga nakapalibot na mga sulo kay Ilyong. At sa mga antingero na hawak ng mga tao, nagsisigawan ng mga yun ng, "Patayin! Patayin nyo na yan! Masyado na siyang maraming kinuhang buhay! Dapat lang siyang mamatay! Salot yan!" Mga tinig ng pangkat ng mga tao doon. Sila naman nung mag-ama ay nagmasid lamang sa kaganapan habang unti-unting lumuluha ang mga mata. Nang sugurin ni Ilyong ang isang antingero, napabaliktad ito sa lupa nang tagain siya ng isa pang antingero na tumama sa kanyang mga braso. Napakalalim ng sugat na kanyang tinamunoon, ngunit pilit pa rin siyang tumayo. Nang mapagtanto ni Ilyong na di niya kakayanin ng mga yun, gamit ang natitira niyang lakas, tumalon siya noon patungo sa isang bahay upang sana ay tumakas nga. Ngunit agad din siya noong bumagsak na sa lupa. Nang animoy batuhin siya ng orasyon ng isang antingero. Nagsigawan noon ng taong bayan, "Patay ka na ngayon! Tatakas ka ba, ha?" Nang lumapit ang mga antingero kay Ilyong, tumalikod na silang mag-ama, kasabay ng pagkarinig nila ng atungal ni Ilyong. Alam nilang dumadaing nun si Ilyong at nais humingi ng tulong. Ngunit wala silang magawa dahil sa nakapalibot na mga tao. Pagyukod ni Kaabner para patahanin si Bino, sinabi niya dito na, "Anak, tumawag ka na. Nakakalungkot man ang ating nasilayan ngayon, sapagkat namatayan na naman tayo ng isang kaibigan. Wala tayong magagawa. Sadyang walang mabuting na idudulot ang paghihiganti. Maaari kang maging masaya sa una, ngunit sa bandang huli, doon ka nagugupuin ng pagsisisi. Tayo na, anak, bago pa nila tayo mapansin." Wika ni Kaabner. Paglabas nila noon ng baryo, wala na din noon si Apong Lalig. At ang tanging narinig na lamang nila noon sa matahimik na kapaligiran ay ang tinig ng pag-iyak ng isang matanda na may halong emosyon ng paghihinagpis. Ramdam nila mula sa tinig na yon ang galit at kalungkutan. Nagpatuloy lang sila noon sa paglalakad hanggang sa marating nila ang kanilang tahanan sa kasunod na baryo na. Napakalungkot ng gabing iyon para sa kanilang mag-ama. Sa paglipas ng mga araw at buwan, nakatatak pa rin sa isipan nila ang masasayang araw na kasama nila noon ang mag-amang Ilyong at Tatun. Ngunit hindi rin nila noon makakalimutan sa minsan nilang nasilayan ang pagpanaw ni Ilyong sa kamay ng taong bayan dahil sa pagpapadala nito sa kanyang bugso ng damdamin.